minsan, ang pinakamatinding labanan ay nasa sarili mong isipan. Shutter Island, isang pelikulang punong-puno ng misteryo, psikolohiya at isang twist na hindi mo inaasahan. Shutter Island 2010. 3 minutong recap para sa oo nga ni recap nga ni taong 1954. Dumating si Teddy Daniels, isang US Marshal, kasama ang kanyang bagong partner na si Chuck Aule sa isang malayong mental hospital sa isang isla, ang Shutter Island. Ang misyon nila, imbestigahan ang biglaang pagkawala ng isang pasyente, si Rachel Solando, isang babae na pinatay ang sarili niyang 3 anak at biglang naglaho mula sa isang saradong kwarto. Habang iniimbestigahan nila ang kaso, unti-unti nang binabagabag si Teddy ng kanyang madilim na nakaraan. Ang pagkamatay ng kanyang asawang si Dolores sa sunog at mga bangungot mula sa digmaan. Pinaghihinalaan niya na may tinatagong malupit na eksperimento ang ospital, mga gamot, kontrol sa isipan at lubot. Pero habang lumalalim ang kaso, lalong nagiging kakaiba ang lahat. May mga pasyenteng bumubulong ng babala. Ang mga doktor at gwardya tila may tinatago. At nang dumaan ang bagyo, tuluyang naputol ang komunikasyon sa labas ng isla. Habang siya'y ginugulo ng mga bangungot at guni-guni ng kanyang yumaong asawa, pinayuhan siya ni Dolores sa kanyang isip. Huwag kang magtiwala sa kanila, lalo na kay Chuck. Sa bandang huli, natagpuan niya ang totoong Rachel sa isang kuweba. Ayon sa babae, ang buong institusyon ay isang malaking cover-up. Siya raw ay ginagamot at minamanipula gamit ang droga para matahimik. At ngayon, ang matinding revelasyon. Si Teddy ay hindi talaga US Marshal. Siya ay si Andrew Laedis, isang pasyente sa Shutter Island. Siya ang pumatay sa kanyang asawa matapos nitong lunurin ang kanilang 3 anak. Si Chuck, isa siyang doktor. Doktor Sheehan, ang psychiatrist niya. Ang buong investigasyon ang pagdating niya sa isla. Lahat ito ay isang eksperimento. Ginawa ito ng mga doktor para tulungan si Andrew na harapin ang kanyang trauma at bumalik sa katinuan. Para hindi na siya operahan ng lubos. At sa huli, parang gumana. Pero sa pinakahuling eksena, bigla siyang nagsabi, ano ang mas masahol, mabuhay bilang halimaw o mamatay bilang mabuting tao? Iniwan tayo ng pelikula sa isang katanungan. Gumaling ba talaga siya? O sadyang pinili niyang makalimot habang buhay?